Bakit trans women are women? Ang transgender women ay mga kababaihan with transgender experience. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman na tayong random reaction content. Mga stories sa Happy Pride Month, no? Kaya naman matapos na ang June. So, I think is ilang months na to. Magpo fourth week na ata siguro. Okay. Excuse me. So, fourth week and final week na itong month na to, no? So mga stories, ngayon, ito ang pinaka-mainit na, pinaka-controversial, no? At pinaka-diverse itong topic na to ngayong Pride Month. Kasi, narito, nasa harapan natin, kung hindi pa napapanood to, no? Kung hindi mo pa nababasa mga comments na to, well, prepare yourselves, no? Dahil magiging matindi ang usapan natin ngayon. So mga stories, ito ang ay sa ABS-CBN News na nag-post ng isang Reels talk featuring si Vince Liban, isang LGBTQ+ advocate, at ang mensahe niya, simple lang: trans women are women. Pero alam niyo na, mga stories, kapag ganyang klaseng statement ng binibitawan, sumasabog ang mga comment sections. At hindi basta-basta comments, hindi basta-basta comments. May mahaba, may mga Bible verse, may mga transform mismo ang nag-react, no? At ngayon, basahin natin yan at papanoorin natin yung video at bibigyan ko ng mga straight to the point ng opinion ko dito. So, bago tayo umpisa, kung bago ka lang kayo sa channel, mabuting i-subscribe sa akin sa aking channel na Micro Stories, bell notification, at para sa mga ganitong content at mga ka-stories, na loyal dyan, Salamat, mahal ko kayo. Tara na, let's go! So, ngayon mga stories, basahin muna natin yung post ng ABS-CBN News na walang puto. Sabi niya dito, trans women and women, ngayong Pride Month, may real talk ang LGBTQ plus advocate na si Vince Liban sa pagkilala ng mga trans women bilang mga babae. Yung mga stories, yan ang post dito, short, direct, at alam nyo na, puputok sa mga comment section. Pero iba natin, bago natin basahin yung mga comments, panoorin natin yung video. So, yan, panoorin natin yung video. Okay, so, saan mo ito? Na-join mo ko. Ito yung structure, Ito yung video na to. Ito yung kay Vince. Bakit trans women are women? Ang transgender women ay mga kababaihan with transgender experience. Ibig sabihin, hindi nagtutugma ang kanilang gender identity sa kanilang assigned sex at birth. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila babae. Bagkus ito ay isang identidad na sumasalamin sa karanasan ng mga kababaihan na sadyang ipinanganak na iba sa kanilang gender identity. Ito, medyo namalayo na tayo eh. Ngayon, bago ko sabihin ng opinion ko, basahin mo, talaga, pinagigil ko yung, medyo sabihin ko lang yung opinion ko dito, pero, bakit? Parang na lumalayo, pero mamaya may opinion ako. Kasi, alam mo yun, parang parang lumalayo yung argumento mo. Hindi madaling tumayo ng harapan ng camera sasabihin may isang bagay na, alam mo, maraming tututol. Diba? Sige, sabihin natin, na may respeto at makakatotohanan na dalawang magkaiba. Pero, bilang tao, kasi pwedeng tawagin ka sa preferred mo. Anyway, so ilang mo na yung preference ko, Yan, babasahin ko muna yung mga comments, Itong mga comments dito. Sabi niya dito, karanasan, experience, may karanasan ba ang trans woman na may period days, giving birth, postpartum, I respect LGBTQ, pero
ipagpilitan ng opinion lang sa truth. Ito naman next si Dear Castillo Hernandez. Sabi niya, sige, paglaban nyo pa with laughing emojis, okay? Ito sabi ni Jude, rainbow is a symbol of God's promise, not a symbol of spite, and rainbow is not a symbol of personal identity, and never meant to celebrate human pride, never belongs to God's and convenience sign. Second number, blah, 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 blah. Medyo, Bible verse. Ito naman yung si Ben Boy, sabi niya, I respect all the alphabets. I celebrate their identity. It can be whatever they are. Pero huwag natin i-push yung narrative na to. I just want people to respect you. Then start by respecting real women. Mas okay pa yung sasabihin yung trans women are women at heart. Acceptable pa. Pero kayong magkakaroon ng sarili yung distinction kung nakikisaw-saw kayo sa mga totoong babae. Kaya nababastos din kayo Celebrate your identity, di paghuluan, don't push yourself in space sa totoong babae. Create your own space and be proud of what you have created. Ito sabi ni Hazy, sabi niya, sorry no dismirthful intended, pero ang babae ay babae, ang lalaki ay lalaki. Ang lalaking pusong babae bading. At ang babaeng pusong lalaki ay tomboy. Yan ang totoo. Hindi naman disrespect yung may tuturing ng pagiging bading at tomboy. So, totoo lang is your choice. At kung yan ang choice nyo, so be it. Piliin mong magpakababae. Sige. Piliin mong magpakalalaki. Sige. Pero huwag nyong baluktutin ang katotohanan na ang babae ay babae at lalaki ay lalaki. Respect bagets respect. At ito naman Sueno, sabi niya, ang pagiging lalaki ay babae. Ang bahagi ng disenyo ng Diyos. Hindi isang pagkakakinanlan tayo ng lumikha. Maaring masakit pa sa inyo, yan ang totoo. Hindi nyo to kailangang kalituhan, may mga bata din nagikinig at tuwid natin sila ganin. Hindi sa mga bagay na masarap lang sa tenga pero mali. Our true identity is in Christ. Sabi niya, okay lang naman maging bading at tomboy kayo. Walang problema yan. Huwag lang iporsige ang impose. Alam na naman namin bading at tomboy kayo. Huwag na kaming magagawa doon. Wala na kaming magagawa doon. Ngayon, isagot ng komentar, habang analysis. Talaga, si Hebrew letters ang pangalan niya. Medyo Hebrew letters niya. Basahin natin, sabi niya, di naman nasagot yung paano nila nasabi ng dahil may live experience sa mga bading, ay pwede na nilang tawaging babae sila. Ang pagiging babae, mayroong dalawang reality. Pero, para masabing babae. Meron dapat na biological reality at psychological reality. Yung psychological reality, ang pagiging babae, ang nakatali pa rin sa biological reality. Di pwedeng divorce o distinct ang psychological reality sa biological reality. Kaya ang mga tao ay tinatawag na psychosomatic being. Meaning meron interconnectedness between the self and mind, ang mga soma at ang body. Sa dagdag pa yan, yung mga bading naman, hindi mo pwedeng sabihin dahil may pinaputol kang talong at nagparitoke ka ng dibdib, ay babae ka na agad. Papiyas na talong mo, tapos may matres ka pa, kaba at capable ka magdala ng sanggol. So kahit feeling mo babae ka, hindi pa rin sapat yun. Delusional tawag doon. Malakas na din, no? Marami pang comments dito. Sabi niya, ang pagiging babae ay isang karanasan na nakabasa sa ating deep experience sa social roles na inaasahan sa atin. Women are experiencing pregnancy at mat periods. Naiintindihan niya ba yung sinasabi niya? Kahit anong focus ko sa pagkikinig, hindi ko talaga maintindihan. Ang dating sa akin, pag pinanganak akong lalaki at mahilig ako sa pink, babae na ako. Tapos may laughing emoji. Tapos si Ler, sabi ni Ma'am Lerma, mahaba ito, napaka-passionate. Sabi niya, isa sa mga signs na malapit na dumating sa Panginoong Jesus. The twisting belt is truth, yung ginagawa ng mali sa pulpit o mali sa tama. Repent, people of God,
buhay natin dito sa mundong ibabaw, hindi para mamuhay ayon sa kagustuhan natin, kundi ayon sa will ng Panginoon sa ating buhay. Kapag pinilit natin yung gusto natin, ibig sabihin ayon nating pasako sa dakilang lipika. So obviously po, ibang God ang sinusunod natin. And that's the God of this world. Kaya nagkaroon ng chaos and disorder because of our disobedience. Ang obvious sign of human pride. One of the characteristics ng fallen angels na si Satanas. Sabi pa niya, no? Kaya never talaga natin maranasan yung joy and peace that surpasses human understanding because we are trying to twist that is already written in the Bible. Yung acceptance natin of what God designed us to be. Doon talaga magsisimula yung real and true Peter. Ito si Joanna, yung Joanna Pineda naman. Ang ganda na ng pagkakapost natin comment niya. Sabi niya, thank you for speaking openly about something you believe is important. I appreciate your desire to show kindness, dignity, and respect to every person. Pero ang pagiging vocal and sincere ng isang paniniwala ay hindi otomatikong nangangahulugan na ito ay tama. Ang katotohanan na hindi sinusukat sa damdamin, popular na opinion na uso sa kultura, kundi ang salita ng Diyos. At nagdadagdag siya ng Bible verse, no? For you born in what parts, no? Yung knitted me together in my mother's mouth. Yeshu and your parent, pandali, may yung Bible verse. At saka sabi ni John, sabi, kayo na lang nag-isip niyan, malaking factor ng environment sa mga bata. Example, isang batang lalaki, isama mo sa punong barako environment. Imposibleng di maging lalaki. Now, kung lalaki naman isama mo sa mga babae, posibleng magiging bading. Ang mga bata, vulnerable, kaya malaking pattern ng mga magulang kasi sila ang gagabay. Ito naman sinitan, equally is some truth. Ngunit, paano magiging makatarungan kung ang sagot ng isang tanong ay kapareho lamang sa tanong mismo? Question must have answers. The answer to the question reveals the truth. Therefore, equally is the two combined with the solution. Without truth, there can be no genuine equality. At nagbibigay pa siya ng Bible verse, mga ganito, di ba? Sabi ni Gary, na since when I grow up, ito yung si Gary, no? Ito yung masakit kasi from the LGBT community mismo siya, no? Sabi niya, since when I was growing up, I experienced in myself a way this supposed to feel feminine. But there was never a time that I closed the line by claiming that I am number one. I support LGBTQ plus community in many ways. But I cannot, and never will be in this context. Women are women and truly respect the boundaries we have with women. Considering yourself as a transgender woman is simply just an expression of your identity and how you feel about yourself. But that doesn't make you a real woman. Do not impose on how people should see us. Ang panguli, ito sabi ni Bridget, as a trans woman myself who went through full transition, I have respect sa mga trans women ko na sinasabing women sila. Rights nila yon at pinaniniwala nila. However, in my case, I consider myself a special woman and I will not claim myself as a woman. Special ako kasi I am combination of both and now I have female hormones in my body. Let's practice the word respect to one another. Life is too short, let's all live to the fullest. In the end, lahat tayo deserve ng acceptance and true happiness with peace of mind. Okay. Mga stories, ngayon naman yung opinion ko dito, bilang palagi, diretso lang tayo at wala paligoy-ligoy dito, Una, itong si Vince Liban. I respect your advocacy, Hindi madaling tumayo sa harapan ng camera at at sabihin ng isang bagay na alam mong maraming tututol. Okay? Pero ang tanong ko sa kanya, sa buong argument niya, kung ang pagiging babae ay purely lived experience at social roles, ano ang distinction ang pagiging transgender kung pareho lang din naman kayo ang cisgender women? Parang contradiction
parang contradictory na hindi ba, ano, no? Kasi sinasabi mo ba na karanasan mo na ipinanganak ka na hindi nagtutugma ang gender identity mo sa mga ano, sa assigned sex sa birth mo? Pero kung conclusion mo ay pareho lang kayo, di ba ang pagiging transgender mismo ay recognition na may pagkakaiba? At dito ako sasabihin nyo ang punto ko ng malinaw. Ang respeto at ang katotohanan ay dalawang magkaibang bagay na hindi kailangan mag-away. Pwede kitang respetuhin bilang tao. Ando na tayo. Tao, yes, respetuhin kita. Pwede kong tawagin ka sa preferred mo. Okay. Pwede kitang tratuin ng may dignidad at pag-ibig. Okay. Pero wag mo akong pilitin sabihin na ang biological reality ay walang halaga. I don't want it. Okay? Huwag mo akong pilitin sabihin niyang ganyan, ha? Yung sinasabi mo na mga biological reality ay walang halaga. Kasi mga stories, ang balaga ay biological reality. Sa medicine, sa sports, sa reproductive health, sa legal rights ng mga kababaihan, hindi po pwedeng burahin yan dahil lang sa feelings. Di ba? Tingnan niyo sa mga comments. Di lang sa mga religious video ang tumututol dito. May mga miyembro mismo miyembro mismo ng LGBTQ plus community tulad ni Gary, ni Bridget, di ba? Na nagsasabi hindi ako nagkiklaim na babae daw sila. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit sa loob ng mga community nila, may mga nakakaalam na may mga linya na hindi dapat lagpasan. Ito si Bernard, sabi niya, ang ganda na sinabi niya, create your own space and be proud of what you have created. Tama, agree ako doon. Bakit kailangan mong i-claim ang identity ng iba para ma-feel valid ang sarili mo? Diba? Ang tunay ng empowerment ay hindi kinukuha mula sa iba. Ang tunay na empowerment ay nililikha mo para sa sarili mo. Ngayon, sa mga nagsasabi ng God's design, at ang bibigyan ng mga Bible verse, I understand where you coming from. At para sa inyo, ang salita ng Diyos ang pinakamataas na authority. I respect that. Pero sana, kapag nag-short tayo sa mga faith natin, gawin natin itong may pag-ibig. Hindi yung pang-aapi. Kasi ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na ang pag-ibig. Hindi yung Diyos ng panlalait. Okay? Ang pinakamasarap ng comment para sa akin, ang pinakatotoo ay yung mga komenta na nagdi-discuss ang psychosomatic being. Tama siya. Okay. Ang mind and body ay hindi pwedeng ihiwalay. Hindi pwedeng ang isip mo lang ang basehan ng buong pagkatao mo habang binabaliwala yung katawan mo. Kasi hindi ganun gumagana ang tao eh. Ang tao ay holistic. Mind, body, and soul. Hindi mo pwedeng kunin ang isa at kukunin ng kalimutan yung dalawa. Diba? At ang issue ng mga bata, mga stories, dito ako dito ako nababaala dito, Kasi kapag sinabi natin trans women and women bilang absolute truth, okay? At narinig yan ng mga batang 5, 6, 7 na taon, di ba? Ano ang mensaheng natatanggap nila? Pwede nilang baguhin kung sino sila based sa feelings na ang katawan nila ay mali at ang mga bata ay vulnerable. Hindi pa nila kaya i-process ang ganitong complexity. At ang responsibilidad ng mga adults ay protektahan sila, hindi nituin sila.
Isa pang bagay, no, yung mga argument ng maraming klase ng babae, no. Batang babae, matandang babae, Muslim women, Christian women, women with disabilities, tama naman. Maraming klase ng babae. Pero ang lahat ng mga babae nga ay biologically female. Yon ang common denominator nila. Hindi mo pwedeng ipasok ang transgender woman sa listahan yan at sabihin isa lang ito sa maraming karanasan ng pagiging babae. Kasi ang foundation ng pagiging babae ay yung babae nila ay iba sa foundation ng pagiging transgender woman. At para maging fair ako, oo, may mga tao talagang deeply suffering dahil sa gender dysphoria, okay? Ako doon, talagang may mga taong talagang deeply suffering talaga sa mga ganyan na gender dysphoria. At hindi ko basta-basta pinapansin niya o minimize ang pain nila, okay? Hindi ko basta-basta yun. Ang sinasabi ko lang kasi dito ay ang compassion at truth ay hindi magkalaban. Di ba pwede maging mahabagin ang habang pwedeng maging mahabagin ka habang sinasabi mo pa rin ang totoo. Okay? Mga stories, no, sa huli, ang gusto ko lang sabihin dito, ang respeto ay hindi pagpapanggap. Ang respeto ay pagkilala sa dignidad ng bawat tao na hindi kinakailangan baguhin ang katotohanan. Hindi ka homophobic, ang transphobic, dahil lang sinabi mong ang lalaki ay babae, okay? Hindi rin ibig sabihin na walang halaga ang transgender people dahil lang hindi mo sila tinatawag na babae o lalaki sa biological sense, okay? Ang tunay na pagmamahal ay hindi pangloloko. Ang tunay na pagmamahal ang pagsasabi ng totoo kahit masakit. Kasabay ng yakap na nagpaparamdam na. Hindi kita iniwan, andito pa rin ako. Okay? Pero hindi rin kita lolokohin. Yung si Bridget Tulsa, sabi niya, ang trans woman nag-comment. Siya na ang pinakamagandang example dito. Na nag-full transition na siya, pero sinabi lang, I consider myself as a special woman. I will not claim myself as a woman. Tama naman. Diba? May respeto sa sarili, may respeto sa mga babae. At may kapayapaan sa puso. Ganun dapat. Diba? Hindi natin kailangan ng away, hindi natin kailangan ng cancel culture. Ang kailangan natin ay mature na usapan kung saan ang bawat isa ay naririnig. Ang bawat isa ay nirerespeto. Pero ang katotohanan ay hindi sinasacrifice para lang sa feelings. So, yun lang, yun mga stories, no? Kung nakarating kayo hanggang dito, no? Salamat kung may opinion kayo, no? Agree ba kayo o disagree? I-comment nyo sa baba, no? Ito ay espasyo natin para mag-usap ng maayos, ng may respeto. Kung gusto niyo ng mga ganito, no? Mga hot topics, controversial na usapin, like, share, subscribe sa ating channel, click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great time, stories. Bye!